Good day, sir. This is Group 4, and this is the presentation of Expressionism and Dadaism, in where we cover artworks related to these art movements and style. Mabuhay kayo sa Todo na Talk with our segment, Sining Sumbong, kung saan di natin ini-ignore yung galit, lalo na pag may syllabus, current events, at konting hugot. Konting disclaimer lang the views of the host does not reflect the reality of life and this class. Tandaan, minsan ang mga bagay ay hindi sineseryoso, parang ikaw lang. O baka mamaya Grabe, mag-freedom wall ka grabe, mamaya. grabe, naku, naku, Sige na. ifi-freedom wall kita, ifi-freedom wall kita Oo, diyan, ay naku. naku talaga. Ay, Simulan na natin okay, yan. so let's start with it. So today, no, we're going to dive deep, no, we're diving deep into the Filipino expressionism Mm. through one of the most powerful voices. Powerful. Yes. Mm, Good. Mm. imagine, national artist. Ang pangalan Yes. niya, Ang. Um, Tas Kyuko pa. Imagine, Yuko. the Tama. power. Yes. Tas itong painting, itong nasa harap niyo ngayon, alam mo ba ang tawag diyan? Hindi, ano ba yan? Angry figure. Angry Ay, figure. kaya pala. Halata ba? Halata ba? Like, kita Parang mo naman, hindi. di ba? Parang hindi naman talaga Parang hindi, di halata. ba? Oo. Alam mo, feel ko ha, yung artwork, no, yung figure na yan, parang napanood ng figure yung latest congressional hearing, ano, yung Senate hearing. Tapos, biglang napasabi siya ng, bakit wala pong accountability? Bakit Accountability. nasaan si Alice Guo? Ayan 'Di ba? sa'yo. Oo, iba na yung issue natin pero hinahanap niya pa rin si Alice Guo, gano'n. Gano'n yung Ganun ang naiisip vibes. niya. Oo, gano'n yung vibes. Pero huwag kayong Sige. matakot Hindi Hmm, to hate art. This is a truth art. Through At the kung may puso fire. ka pa rin sa gitna ng lahat, this one's for you. Right? Hmm, right na right ka Ayan. diyan. Paano yung puso? Ganun. Ganun. Hmm, Sige, simulan na natin. Ano ba sige, talaga ang sige. expressionism? Sige. Hindi to about pretty sunsets or Instagrammable aesthetic pictures. It's about Aesthetic. emotion over realism. Distorting shapes, mga over na colors, mga Paano yung exage na over? Paano yung structures. over? Paano yung isage? Ewan ko sa'yo. So, eto siya. At para ginawa ito, para mapakita yung loob, hindi lang yung labas. Yan, Ano yun? plastikan. Plastikan? Mm-mm. Gets na gets Tsaka mo yun. kabe. Alam Oh. mo, I think 'no, yung expressionism, para siyang yung drawing mo sa crush mo nung grade 6. Alam mo yun, natatandaan mo yan, kinuwento mo yan sa'kin, eh. Alam mo Oo. yung may halo-halo pang hope, Oo. trauma kasi hindi ka lang mapaihi sa short habang binibigay mo yung drawing sa kanya. Tapos ang malala pa, tatlo Over. yung mata kasi confused ka 'no, confused ka, eh. And that's not a bad art 'no. Let's Yes. just ano, for the record lang, hindi siya bad Mm. art 'no. That's Yes. expressionism. Expressionism, baby. Expressionism, Yun yes. yun 'no. Oo. And ano, sige, going back to that, pangalawa, post-war trauma. Mhm. Post-war Yes. trauma ano, martial law Nangyari era. siya dati, Yung oo. mga artists like Kyuko 'no, ginagamit niya yung mga distortion parang gano'n Yes. para ma-show yung pain like Like, gano'n na hindi hindi natin puwedeng makapagpigil. isigaw. Oo. Oo, yung parang Like, paano, gano'n. Parang gano'n lang parang siya, gano'n, gano'n siya. Gano'n ang gano'n lang vibes. siya. So, parang imaginin mo, 'di ba? Parang gusto ko Ah, mag-protest dati. Kasi nga, 'di sige, ba, sige. martial law. Gusto ko mag-protest, Siyempre. kaso sabi ni Ang Kyuko, "Ay, wag na lang, parang ma-disappear ako." Parang Paano yung parang disappear? gano'n, bigla ka na lang Para, dukutin sa para, ano, para? like, gano'n na lang, oh, 'di ba? So, instead, he painted Hmm, na lang para oo. mapakita yung galit, 'di ba? At Very kitang-kita genius. naman yung galit naman, eh. Oo, very genius, 'di ba? Very Very Pinoy. genius, very Oo. Pinoy. Parang yun talagang alam mo naman yung trademark ng mga taong nasa labas Mm. ng Jollibee ta's nanghihingi sa'yo parang Parang very low-key lang, very oo, low-key. pero low-key lang. Eh, we don't judge naman, we don't judge. Oo, Pero we like, don't. it's very Pinoy, ha? It's Yeah, very very Pinoy. genius by Ang Yes, Kyuko. very Deserve mo genius yan. siya. Oo. Mm. Oh, sige, balik tayo. Bakit nga Sige, ba balik umusbong tayo. ang expressionism? Mm. So, umusbong siya dahil sa war, sa Mm. political repression, sa spiritual crisis. Parang may spiritual crisis. Parang parang gano'n, parang Gan gano'n na at paghahanap ng national identity.
So dahil doon, National identity. oh, di ba parang yun yung, yung card na in-order mo na parang Ay, hindi. matagal. Mali yan. Iba yan. Hindi. Nakarakot na Ah, yun. hindi pala. Oh, Nakarakot so na yun. yun. Mm. Yun ang naging root ng expression. Mm. Yeah. Oo. Feel ko, no, kung si Ang Kyuko, in today's era, today ha, kung may Gcash siya, hindi niya ipapadala yung galit niya. Ang gagawin niya, bubuksan niya yung Gcash niya. Hahanapin niya doon ng angat buhay. Tapos, idodonate niya sa lahat ng mga student activists na parang, at least meron silang background sa pagrarally. Yan. At alam niya, at least Donate na hindi lang ako sa inyo. filtered. Oo, ganyan. Oo. Hindi katulad ng mga nasa, Liwasang Bonifacio. Bet na bet ko talaga si Ang Kyuko. Oo, bet ko rin siya. Yes. And So ano ba going nangyari back, nung dati? Oo. Ano ba? It's about kasi yung expressionism, no? It's about socio-political issues. In the Philippines, noon, it's about martial law. So we have silence, like I'm seated. Parang gano'n na lang siya. Tapos fake unity. Parang Ako sinasabi same but different, no? Parang same but different. Tas church versus state tension. Tas Yes. ngayon naman, no? Ito yung nakaka-stress. Historical amnesia. Like, Yes. Ay, grabe wow. talaga yan. 'Di ba? Parang nasaan ang 125 million? Guys Yun, naman, no? pakilabas na Tas, please. resilience as political excuse. At ang mas malala, ito ang kinakagalit ko. Yung mga Ano? politikong galit kapag may nagtatanong sa kanila, like, ikaw, ano bang plano mo? O ikaw, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Like, hindi ba kayo yung politiko? Like, galit sila sa tanong, hindi sila dapat sa oo. sa sistema sila nagagalit. Sistema. Tama. Diba? Grabe. Nakaka-stress talaga. Like, ka na lang talaga. Talaga. Ganun talaga. Parang, and So kaya hindi I ko think, maiwasang iugnay yung mga distorted sige. na mukha ng mga kabataan nagpo-post ng mental Oo. health day. Tapos sinasabi ng mga tao, Oo. drama-drama mo lang yan. Drama daw. Sinasabi ni Akio, Hindi. nagtatanggol niya tayo. Hindi drama to, no? Sakit Hindi to. drama yan. Karapatan natin ipakita Oo. At ang syempre, nararamdaman. karapatan yan. Yes. Alam mo naman, sa mundo kasi ng filtered selfies at good vibes only, ang angry figure, for me isa siyang rebellion. Wow, Rebellion. Dahil Walang make-up, walang Yes. caption, purong totoo lamang. Very Serbisyong totoo natural. lamang. Yes. Serbisyong totoo lamang. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Tama. At sa totoo lang kailangan natin ng ganitong sining ngayon Tama. Hindi para mag-comfort sa atin kasi alam mo naman may pang-comfort ka na, hindi mo yan kay ano dati, di ba? Iba na yan. Hindi pwede puro bini-baby. Oo. Kundi para gisingin dapat tayo, di ba? That's true. Next time kapag sinabi ng mga politicians sa atin, huwag kang nega. Huwag kang dapat nega. mong, yun yung sinasabi nila sa atin Tama. Dapat ang sabihin mo sa kanila, hindi ito nega. Yes. Hindi ito negative. Tama. Hindi ito nega. Ito ay Okay. critical hope. Ito ay tough love. Sabihin mo sa akin, hindi to nega. Hindi to nega. Tama. Nice. Pero ang dami na nating nasabi. No? Sige. Kaya naman i-wrap up na May natin next to. pa to. No? Okay. Next podcast na lang muna. So, once again, this is Sining Sumbong. Sining Sumbong, where art isn't decoration, it's documentation. And sometimes, a mirror. Ayan, kaya naman, dito na nagtatapos ang ating podcast na Todo na To. Bayan ko, naan ka, ako ngayon'y nag-iisa. Ang mga balita ngayong araw, isang lalaki pinakulong dahil sa kanyang pagmimimik at paggamit ng dadaisibar. Magpapaliwanag na. Abangan. Magandang araw mga kabitag. Ito na naman tayo sa programang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Itong breaking issue may hinahuli sa isang rally, isang pinatilyo raw na gumagawa ng kakaibang floats. Aba, hindi lang effigy, parang art installation sa kalsada. Ang tawag daw nila dito, dadaism. Ano ba yan? Art ba yan o kalokohan? Ito, alamin natin mismo. Hoy iyo, ikaw daw ang utak sa likod ng floats at protest art na yan. Kapag sa unang tingin parang wala sa hulog
mamukha, mga effigy, parang satire, parang cartoon na ginawang pang rally. Sabihin mo nga sa amin, ano ba talaga itong Dadaism na pinaglalaban nyo? G. Dadaism ay isang art movement na naman nagsimula noong World War I. Dahil siya tungkol sa paggawa ng maganda lang, kundi Okay. para ipakita yung absurdity ng mundo. Kaya minsan, mukhang nonsense. Kasi gusto namin tanongin kung ano ba talaga ang meaning ng art at society ko. Okay, so hindi pala ito trip-trip lang. Hindi vandalism, may pugot. Para bang sinasabi nyo, hoy mundo, tingnan nyo yung sarili nyo, walang kwenta. Pero, sige, puntahan natin ang history. Saan nga ba unang sumulpot itong Dadaism na to? I got you, G. Simula po ito sa Zurich, Switzerland noong 1916 sa isang lugar na tinatawag na Cabaret Voltaire. Doon nagsama-sama mga artists at poets sa sawang-sawa na sa Gera, bro. Mula doon, kumalat siya sa Berlin, Paris, at New York. Mga sikat na artists noon sina Tristan Tzara, Hugo Ball, at syempre, si Marcel Duchamp. Aba, Switzerland pala ang nagsimula. At syempre, paano ng giyera yun? World War I, no? Kaya pala puno ng galit at sarcasm. Pero, iho, tanungin kita, bakit biglang nabuo tong art movement na ito? Ano talaga ang nagtulak? Kasi ko, disillusionism na. The destruction of the World War I, sobrang laki ng epekto, G. Galit sila sa korupsyon, sa nationalism, at sa materialism. Kaya, babanggain nila ang mga tradisyon at tatanggalin yung rigid rules of art. Kasi G, sisira na mundo, sisirain na rin namin ang lumang art rules. So protest talaga. Hindi pang display lang sa museum, pwede art na may suntok, art na may tama. Okay, usapang social political issues naman. Anong klaseng mga issues ang tinitira ng Dadaism? G, anti-war po siya, anti-elite, at anti-nationalism. Parang virtual protest siya laban sa block na sistema. Ginagamit nila ang satire, parody, at absurdity para gisingin ang mga tao, bro. Gets ko naman sinasabi mo. So parang sinasampal ng art ng lipunan. Ngayon, balik tayo sa Pilipinas. Alam natin maraming artists dito, no? Pero sino ba yung masasabi mong may Dadaist spirit sa Pilipinas? Siyempre, G, day ones natin si Tarantadong Kalbo. Magamit ang satire at comics para patikisin ng gobyerno at social issues. Parang everyday protest art sa internet. Siyempre, isa rin sa mga day ones yan, si Manuel Ocampo. Kilala yan sa kanyang Tiyanak art. Grotesque at absurd ang dating pero may malalim na critique sa religion at politics. Siyempre, lastly, day one, Max Santiago. Gumawa siya ng mga protest float na doble cara. Isang effigy na may mukha ni BBM. Simbolo ng panluloko at pagkawatak-watak ng lipunan. Lahat sila gumagamit ng absurd at satirical art para magprotesta. Tulad ng Dadaism. Aba, yan ang gusto ko. Ito na, may pangalan, may mukha. Hindi lang basta konsepto. So si Tarantadong Kalbo, gamit drawing at comics sa internet. Matalim na banat. Si Manuel Ocampo, gumagamit ng mga nilalang na parang halimaw, no? Yung Tiyanak, para ipakita na may mga demonyo sa lipunan. At si Max Santiago, gumawa ng float na doble cara, mukha ni BBM, no? Simbolo ng pangbugoyo. Aba, yan ang art na may panlaban. Hindi lang pang poster, pang kalye, pang rally, at pang mulat. Huli kong tanong sa'yo, para malinaw sa mga nanonood sa kanilang papahay. Ano ba yung mga common art forms na ginagamit ng Dadaism? Siyempre, G, ito alalahanin para makasabay sa paglipat ng eroplano. Collage, gamit cutouts at photo montage, ready-made sa yung mga ordinaryong bagay na ginagawang art. O pwede rin, pang-hustling, performance art. Minsan parang nonsense. Siyempre, sound poetry na walang malinaw na salita. Like the real dog. Importante, lahat yun lumalabas sa tradisyon. Ay mga kabitag, malinaw na ang Dadaism. Hindi lang kabaliwan o kalokohan, pwede isang art form na rebellion laban sa giyera, korupsyon, at bulok na sistema. Kaya kahit mukhang nakakatawa o nakaka-weird ang mga floats, comics, effigy na mukha ng presidente, lahat yan may mensahe.
Ito ang art na hindi natutulog, art na sumisigaw. Mga kabitag, bitag ang nagsiwala.